Sir, naniniwala po ba kayo na maganda ang nagawa ko? Matapos ang 25 taon sa kapangyarihan, mukhang natatapos na ang paghahari ng takot ni Pangulong Vladimir Putin. Matagal nang may chismis ng kudeta simula nang simulan ni Putin ang kanyang pananakop. Pagkatapos, nakita natin ang isang convoy ng mga Wagner mercenary na papunta sa Moscow para harapin si Putin. Sinalubong sila ng mga Ruso na pumila sa gilid ng kalsada at nagbunyi upang masaksihan ang kasaysayan na nagaganap sa harap ng kanilang mga mata. Pero nakaligtas si Putin. Iyon ay dahil sa isang dahilan. At isang dahilan lang. Tanging mga leader sa loob ng Moscow ang sumuporta sa kanya, pero mukhang humihina na ang suporta ngayon. Kita mo, 12 na politiko ng Russia, 12 senador sa Russia ay may ginawa lang na nagpapakita na hindi sila natatakot mahulog mula sa isang gusali sa Moscow. Nagpadala sila ng liham na may pirma kay Putin na nagbababala sa kanya na kung hindi niya tatapusin ang digmaang ito, babagsak ang Russia. Ang dahilan sa likod ng kanilang babala ay simple lang. Ayon sa liham, mayroong 10 iba't ibang palatandaan ng babala sa ekonomiya sa Russia at lahat ng ito ay may kaugnayan sa mga parusa. Kaya naman hinihikayat nila si Putin na tanggapin ang alok ng kapayapaan ng United States at kapalit nito, humihiling ng pag-alis ng mga parusa. Sa kabilang banda, kung may naghahanap ng trabaho, may 12 bagong posisyon na nabuksan sa Kremlin. Sige, lilipat na ako sa 10 babala ukol sa ekonomiya na nabanggit sa liham maya-maya. Gusto ko munang ipakita ang clip ni General Kalongs na nagpapaliwanag kung bakit natatalo ang Russia. At ang dahilan kung bakit gusto kong ipakita sa inyo ang clip na ito ay dahil nagva-viral ito sa Russia. Kaya pakinggan natin ito. Kung iniisip ni Putin na nananalo ang Russia, ang kahulugan niya ng panalo at ang kahulugan ko ng panalo ay dalawang magkaibang bagay. Kung nananalo siya, nasa Kyiv na sana siya. Kung nananalo siya, nasa kanluran na sana siya ng Dnieper River. Kung nananalo siya, nasa Odessa na sana siya. Kung nanalo siya, napalitan na ang gobyerno nila. Sa totoo, natatalo ang Russia sa digmaan. Gayon, baring gumawa sila ng mga galaw at sabihin o umaabante sila sa Donbas region sa mesa. Kung ang pag-abante para sa iyo ay ilang metro lang at hindi milya, sige, matagumpay nga yun. Malaki ang gastos nila, pero pakiramdam ko dito lubos na uunawaan ng tao, parang numero lang. Pero ang bilang ng kanilang mga nawala, kung pinag-uusapan natin ang mga namatay at nasugatan, higit sa 1 milyon. Umalis sila sa Afghanistan matapos mawalan ng 18,000. Umalis tayo sa Vietnam matapos mawalan ng 65,000. Higit 1 milyon na ang patay o sugatan sa kanila, na parang bilang noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nakakagulat ang kanilang pagkalugi. It's ang pangunahing unit na ginamit nila ng subukan sakupin ang Kyiv, 4 na taon na ang nakalipas. Wala na ang mga unit na yon. Dumaan na sila sa ikalawa, ikatlo o ika-4 na henerasyon ng mga commander nung digmaan. Kinukuha na nila ang mga tangke sa imbakan at museo, pero sa labanan, hindi sila makakilos ng malaki dahil papatayin sila ng mga Ukrainyano. Matapang lumalaban ang mga Ukrainyano kaya sa tingin ko hindi na nanalo ang mga Ruso. Sabi ni Putin yan at tingin ko dapat lang tumutol ang kanluran at sabihin hindi siya nananalo. And sa totoo lang, maganda ang tanong na yan dahil itinanong sa akin ang tanong na ito ng Pangulo, si Pangulong Trump, sa Oval Office mga 6 na linggo na ang nakalipas. Parehong tanong. At sumagot ako ng matindi at sa huli ay sinabi ko, Ginoong Pangulo, huwag lang po kayong makinig sa akin. Si Chairman ng Joint Chiefs, Dan Kane, ay nasa outer world, dakilang utos. Tanungin niyo siya ang nakatatanda at pangunahing tagapayo ninyo sa militar. Ganon din ang sagot ni Dan, sabi nila, hindi. Kita mo, hindi lang si General Klog. Maraming iba't ibang tao ang umaabot sa parehong konklusyon. Kabilang na ang 12 senador mula sa Rusya na nabanggit natin sa simula ng video. Kaya't dumako na tayo sa liham na pinirmahan ng mga senador na ito. Heto ang liham sa screen at narito ang 10 economic indicators na nagpapabahala sa mga senador na ito. Una, isa ito sa pinakamahalaga. At ito ay ang mga negosyong Ruso ay nagbabawas ng trabaho at nagpapababa ng sahod. Ginagawa nila ito sa isang napakalihim na paraan. Alam mo, maraming negosyong Ruso, mga 1 buwan, na ang nakalipas ang nagbawas ng kanilang workweek mula 5 araw naging 4 na araw.
Alam ko maganda pakinggan yon. Pero ginawa nila ito dahil hindi na nila kayang pasahurin ang mga empleyado. Kaya imbes na tanggalin o sibakin ang mga tao para bawasan ang kanilang mga empleyado, pinutol na lang nila ang work week para hindi na nila kailangang magbayad ng mas malaki. Parang katulad lang din ito ng pagtanggal ng mga tao o pagbabawas ng kanilang sahod. Pero ginawa nila ito sa mas diplomasyang paraan. Nagiging problema ito ngayon dahil nahihirapan ang mga natanggal sa trabaho sa taas ng presyo ng bilihin. Tumaas ang presyo ng pangunahing bilihin sa Russia habang bumaba ang sahod ng mga tao. Iyan ay isang napakasamang senyales kung ano ang maaaring mangyari sa bansang iyon. Ngayon, tinatalakay din nila ang iba pang mga punto na napakadetalye na mahalaga, pero ito ay talagang napakadetalye ng mga pagsusuri tulad ng pagbagsak ng industriya at hindi paglago ng pamumuhunan sa Rusya. Pero ang ikasyam, ang mahalaga na gusto kong bigyang pansin ninyo. Ang ikasyam ay tumutukoy sa pagbaba ng gross domestic product growth. Kita nyo, mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop, palagi niyang ipinagmamalaki ang isang bagay. Ang mga dayuhang parusa ay hindi talaga umeepekto sa ekonomiya ng Russia dahil lumalago pa rin ito. Ngayon, sasabihin ko ang bagay na di ko akalaing masasabi ko. Tama si Putin. Lumalagong ekonomiya ng Russia, pero dito natin kailangang tingnan mabuti kung paano nangyayari ang paglago na iyon. Hindi ito dahil mas gumagastos ang mga mamimiling Ruso o malaki ang investment ng mga negosyanteng Ruso. Lumalaki ang gross domestic product ng Russia dahil nagpapalabas ng pera ang gobyerno at ginagastos ito sa mga defense contractor at sa sahod ng mga sundalo. Kaya lumalaki ang gross domestic product pero hindi ito magandang paraan para palaguin ang gross domestic product sa pangmatagalan. Tanungin mo na lang ang Unyong Soviet o hulaan mo. Dumating na ang panahon at malapit nang matutunan ng Rusya na hindi mo pwedeng i-print lang ang pera para umasenso. Kung ganon, bawat bansa sana ang pinakamayaman. Ngayon, bumabagal ang gross domestic product growth. Habang nangyayari ito, lalo pang tumataas ang gastos ni Putin sa militar. Duda ako kung si Putin ay aabot pa para maranasan ang epekto ng kanyang ginawa, lalo na sa edad niyang 72. Pero ang mga kabataang Ruso at ang natitirang populasyon ng Russia ang siyang mahihirapan at magdurusa sa mga darating na dekada. Naalala ko tuloy ang isang sikat na kasabihan na nakita ko lang sa mga komento ilang araw na ang nakalipas. Ang isang hangal ay kayang maghagis ng bato sa lawa na kahit 100 matalino ay hindi kayang alisin. Ito ang hamon na haharapin ng mga susunod na leader ng Russia, kahit gaano pa sila katalino. Dahil halos imposibleng makaalis sa butas na nilalagay ni Putin sa kanila ngayon. Sa katunayan, napagtatanto na mismo ni Putin na ang ekonomiya ng Russia ay nasa bingit ng pagbagsak at hindi na nito kayang tiisin pa ang dagdag na mga parusa. Iyan ang dahilan kaya nagpapanggap siyang nakikipagnegosasyon kay Pangulong Trump para maantala ang mga pangalawang parusa hanggat maaari. Nagkabanggaan tayo ngayon. Siguradong gusto niyang lokohin ang United States. Ibig kong sabihin, Ginagawa niya ang lahat ng kaya niya para maiwasan ang mga parusa, para pigilan ang United States at si Trump na maglagay ng mga parusa sa Haiti. Kung lagi mong ipinagpapaliban ang pagpataw ng parusa. Kung ipagpapaliban mo pa, mas magiging handa ang mga Ruso. kaya anong gagawin mo kapag napakasama ng sitwasyon sa sariling bansa? Ito ang dictator 101. Lumilikha ka ng kaaway at isinisisi mo ang lahat sa kanila. Ang problema, matagal nang ginagawa ito ni Putin, kaya ngayon kailangan niyang maging malikhain sa paghahanap ng mga bagong kaaway. Mukhang ang bagong kaaway ng Russia ngayon ay si General Kalon. Dahil sinabi niya ang totoo na hindi talaga sumusulong ang hukbong Ruso, maliban na lang kung isasama mo ang ilang metrong kapalit ng milyon-milyong sakripisyo ng mga Ruso. Ang tanging problema sa ganitong definisyon ng pagsulong ay aabutin ng mahigit 100 taon bago masakop ng Russia ang Ukraine. Hindi nagustuhan ng Russian media ang mga katotohanan ito at ngayon ay tinutulig sana nila si General Kit Kilog. Ito ang sinabi nila. Pakinggan natin dahil laging nakakaaliw kapag ang mga kaaway mo ay tuluyang nawawala sa sarili. Anong paraan ni Kilan? Sa totoo, Kellogg, hindi Amerikano kundi kami ang sumakop sa Berlin.
Ano bang nasakop nyo, Amerikano, bukod sa maruruming lampin nyo sa Afghanistan nung tumatakas kayo? Saan at kailan? At sino ba ang natalo nyo kailanman? Ikaw, Kellogg. Saang digmaan kayo nanalo? Saang digmaan ka lumaban, Kellogg? Kailan yun at sino ang natalo nyo? Bakit may baul ka ng utos at puno ng medalya ang dibdib mo? Para ba yan sa malawakang pagpatay ng sibilyan? Sa dami ng pinapatay, tumahimik ka na lang, isara mo bibig mo. Wala kang alam tungkol sa mga makabagong digmaan at sa pabayamong pag-uugali sa mga sundalong Ruso. Ang mapanlait mong asal sa mga sundalong Ruso ay salungat sa posisyon ng kasalukuyang administrasyon. Talagang hindi naaayon sa kasalukuyang posisyon ng administrasyon, kaya kailangan nating suriin. At kinakailangang suriin kung ano ang dahilan kung bakit hindi nagparehistro ang iyong anak na babae bilang isang dayuhang ahente. Isinasaalang-alang kung gaano karaming pera ang natatanggap niya mula sa Ukraine, kung gaano karaming pera ang nakukuha niya mula sa Ukraine. Tingnan natin ang kalagayan ng mga sundalong Ruso sa frontline. At para maging patas sa Russia, gagamitin natin mismo ang mga mapagkukunang Ruso. Ang Russian war blogger na si Igor Grikin ay umaamin na ngayon na natatalo ang Russia sa diplomasya, ekonomiya, at sa larangan ng labanan. Ang SAPAD 2025 ang huling panlilinlang ni Putin na hindi niya magawa sa labanan. Siya ay strano, peke sa mga training grounds. Ang Russia ay naipit sa Sumy Pocket sa hilagang silangang Ukraine ayon sa isang kilalang Russian war blogger. Iniulat ng dalawang pangunahing channel na mahirap ang sitwasyon dahil sa malakihang pag-atake ng drone ng Ukraine at tinutulig sa ang mga commander sa kanilang pagsisinungaling. Direksyon ng Sumy. Hindi lahat ay ganoon kadali. Kahit pinipilit ang mga opisyal ng departamento na magsulat ayon sa utos tungkol sa security strip at buffer zone, nananatiling mahirap ang sitwasyon. Dapat umabot sa 10 kilometro ang buffer zone mula simula pa lang dahil kaya ng murang drone ng kalaban lumipad at sabay-sabay sa ganoong layo. Hindi lahat kayang pabagsakin. Sa mapa, ang lalim ng saklaw dito ay hanggang 14 na kilometro sa pinakamaganda ang kaso. Ang kalaban, kahit lugi araw-araw, ay napipigilan ang opensiba natin. Wala nang nagsisinungaling tungkol sa kontrol sa Klidivka. At ayon sa ulat ng mga overcommander sa Unitka, hindi pa natin pinag-uusapan ang ganap na kontrol sa timog na bahagi. Nandito tayo sa isa pang Russian war channel na nag-uulat ng parehong balita. Isa pang Russian channel ang umaamin na lumalala ang sitwasyon sa Sumy. Sinasabi nitong iiwan ang squaw ni Oli at inihahambing ito sa nauna kung saan nawasak ang mga regiment. Tinawag ng isang opisyal na mga retiradong grunks at hindi kanais-nais ang reinforcement mula sa ika-30 Mortar Rifle Regiment. Nagbabala ang channel na ang pag-atake sa Olivska ay magdudulot ng malaking pagkalugi. Ano ang sinabi ni General Kellogg sa simula? Namatay ang mga elite na puwersa ng Rusya noong sinusubukan nilang sakupin ang Kyiv. At ngayon ay pinapalitan ng Rusya ang mga puwersang iyon. Kinukuha lang sila mula sa kalye. Mga mahihirap na walang ibang oportunidad sa ekonomiya. Kaya pumipirma sila para sumali sa hukbo dahil sa pangakong makakatanggap ng $10,000 na bonus at $2,000 na sahod kada buwan. Yan ay 5 ulit ng tipikal na sahod ng isang karaniwang Ruso. Sa puntong iyon, makikita mo kung bakit kayang magpadala ng napakaraming tao ng Rusya pero hindi sila mga bihasang tao. Ilang oras bago ako mag-record, sinabi ito ni Pangulong Trump na inuulit ang parehong mensahe. Pumapatay siya ng maraming tao at mas marami siyang nalulugi o namamatayan kaysa sa mga napapatay niya. Ibig kong sabihin, sa totoo lang, mas mataas ang bilang ng mga sundalong Ruso na namamatay kaysa sa mga sundalong Ukranyano. Pero, sabi niya, ibaba mo ako, ayoko nito. Nakikita rin natin ang parehong mensahe mula sa ibang leader ng Europa. Ang susunod na clip ay si Pangulong Sturps ng Finland. Pakinggan natin. Kung titingnan mo ito mula sa pananaw ni Putin at ng Kremlin, kailangan mong tanungin ang sarili mo, paano ko nagawa? Una, ang layunin ay sakupin ang Ukraine sa isang special na operation sa loob ng 4 na araw. 4 na taon na mula nang magsimula ang digmaan, layunin din nilang magdulot ng pagkakawatak-watak sa kanluran. Hindi ko pa ito nakita na mas nagkakaisa kaysa dati, kabilang na ang Transatlantic Partnership. Pangatlo, bawasan ang gastusin sa depensa ng NATO. Tinaas lang ni Trump ang ambag natin mula 2% hanggang 5%. And ang pinaka-special dito, syempre, ay nadoble ni Putin ang kanyang hangganan sa NATO dahil sa Finland at kalaunan pati na rin sa Sweden.
Kaya nabigo siya sa lahat ng kanyang mga estratehikong layunin, kabilang na ang katotohanang naging napaka-Europeo ng Ukraine at hindi na Ruso. Ang situation sa aktwal ay hindi kasing sama ng gustong palabasin ng iba para sa Ukraine. Tingnan mo ang proseso ng pag-usad ng Russia sa nakalipas na 1,000 araw, 1% lang ng teritoryo ng Ukraine ang kanilang naisulong. Mga 18 km² kada araw yan. Sa halagang humigit kumulang 7,000 patay o sugatan sa panig ng Russia bawat linggo, napakalaki ng gastos. Tanungin mo ang sarili mo, gaano katagal tatanggapin ito ng lipunang Ruso? Naglabas lang ng nakakagulat na anunsyo ang YouTube. Nagbabayad ito ng 64 na milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Kasi kulang pa ang mga creator sa YouTube. Kaya mo nakikita ang mga video sa iyong homepage na may mas mababa sa 1,000 views. Tulad nitong isa dito. Hindi ibig sabihin na lahat kailangan mag-umpisa ng sariling channel. Kung dati mong naisip mag-YouTube channel or faceless channel, ngayon ang tamang panahon para simulan ito. Araw-araw, milyon-milyon ang binabayad ng YouTube sa mga creator at mas tinutulungan na ngayon ang mga bagong at maliliit na channel. Sigurado akong marami kang tanong kung paano magsimula at palaguin ang channel. Madalas kaming makatanggap ng tanong sa email mula sa inyo. Napagpasyahan naming ilagay lahat ng aming YouTube tips sa isang libreng YouTube video. Kung interesado kang magsimula ng channel, panoorin ang video sa YouTube sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description o card sa screen.